Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong si Presidential Communications Office PCO Secretary J. Ruiz. Meron po kasing napaulat at ugong-ugong na siya po ay papalitan. At ang papalit sa kanya ay isa daw Corporate Communications Executive. Pakinggan natin itong report ng bilyonaryo, guys. Hindi pa rin tapos ang balasahan sa gabinete. Isang corporate communications executive kasi ang napaulat na papalit kay Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz. Sa report ng politiko, si Dave Gomez ang posibleng ilagay sa top communication. Dave Gomez. Siya daw yung namamataan. Hindi napupusuan. Ayan, eyed to replace. So, namamataan na magpapalit o papalit kay J. Ruiz. Mamaya, tingnan natin kung sino ba tong Dave Gomez na to. At ito ba ay karapat-dapat na umupo bilang Presidential Communications Office Secretary. So, tuloy muna natin. Post ng Palasyo. Bitbit ni Gomez ang 3 dekadang karanasan, kabilang na ang pagiging reporter bago pumasok sa advertising. Matatandaang bago pa ang tinaguriang cabinet reshuffle, nanganganib na ang pwesto ni Ruiz dahil sa ilang mga kontrobersya. Gayunman, hindi naman daw tuluyang sisipain si Ruiz dahil posible umanong ilipat siya sa Presidential Action Center na isang demotion. As of today, acting secretary pa rin si Ruiz ayon sa Malacanang. Okay. Etong bilyonaryo medyo meron akong naamoy na hindi maayos bilyonaryo Etong report ninyo parang hindi maganda ang dating para sa akin para kay Secretary J. Ruiz. Kasi gumawa kayo ng report pero hindi niyo naman ipinakilala sino ba itong Dave Gomez. Sinabi niyo 20 dekada. 20 dekada nagsimula sa pamamahayag. Pero dapat tiningnan ninyo ano ba ang naging posisyon niya. Na pwedeng makaapekto kung siya ang hawak netong PCO. Kayo bilyonaryo dapat tinitingnan nyo rin. So meron daw napaulat na papalitan si J. Ruiz. At mga kababayan, kilalanin natin etong sinasabi nilang papalit, etong si Dave Gomez. Ito mga kababayan. Ayan po, yung kalbo. Si Dave Gomez. Mga kababayan, dito pa lang sa title ng report, Tobacco Lobbyist. Ito pa lang Dave Gomez, mga kababayan, kasi alam niyo, tayo po bilang mamamayang Pilipino, meron po tayong karapatan na pansinin o punahin ang mga nagiging appointments ng palasyo. Hindi naman porke tayo sumusuporta lagi sa gobyerno, oo lang tayo ng oo. So kinakailangan natin magsalita, kinakailangan nating ihayag ang ating damdamin. Dito po sa mangyayaring balasahan daw sa PCO. Ang papalit daw kay Secretary J. Ruiz ay etong si Dave Gomez. Ayan po. Tingnan niyo po yung pagbumuka. Dave Gomez. Ako wala po akong masamang tinapay kung sino man ang pipiliin ng Pangulo. Pero gusto lang nating ipaliwanag at malay mo yung sinasabi natin ay mapakinggan ng palasyo at magbago ang isip kung kinakailangan magbago ang isip. Kasi eto pong si Dave Gomez ay tobacco lobbyist. Kaya nga sabi kapag inilagay ito sa PCO, magkakaroon ng tobacco lobbyist sa palasyo. Ano ba yung lobbyist? Tingnan muna natin. Ang lobbyist po ay isang tao who tries to influence the decisions of the government officials, especially lawmakers on behalf of a particular interest group or organization. Ayan mga kababayan yung lobbyist. Ibig sabihin parang siya yung pumapapel. Tama ba? Tama ba yung sinasabi ko? So, mahirap kasi mga kababayan although siya isang dating mamamahayag, pero siya po ay ano ba siya? Ano naging posisyon niya? Ito.
Ito yung si Dave Gomez ay dating matagal na opisyal ng Philip Morris International. Yossi ba? Yossi. Kumbaga Yossi Boy to. Yossi Boy. Ibig sabihin siya ay opisyal ng Philip Morris International. Okay. At ito po yung isinusulong na pumalit kay Jay Ruiz. Nakakatakot po ito, mga kababayan. Kung ikaw ay lobbyist, nakakatakot ka. Kasi baka mangyari, impluwensyahan mo ang mga opisyal at magsulong ka ng mga kung ano-ano na mapapaboran etong tobacco industry. Ha? Kaya nga, sabi rito mga kababayan, balisa ang mga health advocate. Ako, buti na lang po ako, natigil ako sa paninigarilyo. Napakasama po talaga ang dulot ng paninigarilyo sa mga naninigarilyo po dyan, mga ka-BM tinatics. Nako, kung kayo po naninigarilyo, tigilan nyo na po yan. Masama po yan sa katawan. Kala nyo lang, wala. Pero unti-unti kayong sinisira yung baga ninyo. Mararamdaman nyo yan pag medyo nagkaedad na kayo. Ha? Kaya, balisa po ang mga health advocate. Yung gusto na maganda ang kalusugan ng mga Pilipino, nababalisa po sila kung mailalagay po sa gobyerno etong si Dave Gomez. Ayan, babasahin natin. Ikinababahala ng mga health advocate at media watchdogs ang posibilidad na ito ay hudyat ng mas malalim na problema. Ay, Mr. President naman. Mr. President naman, kay Jay Ruiz, ang daming mga issue, may mga issue, pero hindi po baka mas lalo pang lumala, at lumalim ang problema. Ang pagpasok, o kung ipapasok ninyo, etong si Dave Gomez, ang pagpasok ng impluwensya ng mga tobacco lobby sa loob mismo ng Malacanang. Kung ako pa pipiliin, kay Jay Ruiz na ako. Kaysa naman na magpapasok kayo, mag-a-assign kayo diyan sa gobyerno ng isang tobacco lobbyist. Siyempre, sinusulong natin yung yung magandang kalusugan ng mga Pilipino. Ito, hindi natin may iwasan. Malay ninyo, gamitin niya ang kanyang posisyon. Hindi po natin sinasabi na ganon. Pero nakakabahala. Kasi may mga instances na ganon Kapag nandyan ka sa Malacanang, magkakaroon ka ng impluwensya at baka naman, baka pagtagal-tagal lagi sila lahat. Baka yung mga nanagyosin ng Marlboro dyan, maging Philip na rin. So, baka ganun po ang mangyari, mga kababayan. Ito, basahin natin Ayon sa mga source na may kaalaman sa deliberasyon sa loob ng palasyo, hindi lamang itinuturing si Gomez bilang kapalit ni Ruiz, kundi posibleng maging pangunahing strategist. Nako, meron palang ibang trabaho pa maliban sa sa pagiging PCO secretary. Strategist sa mensahe. Sa mensahe para sa mga sektor ng kaalyado ng industriya. Isang hindi opisyal na point person ng mga lobbyist, kabilang na ang tobacco industry. Para sa mga grupo sa kalusugan, ito ay lubhang nakakabahala. Mr. President, kay Presidente Bongbong Marcos, sir, sana naman pumili po tayo ng maayos-ayos. Wag naman po yung nakakabahalang mga tao ilagay natin diyan sa PCO. Kasi usap ka sa tao sa media. Ako wala naman akong may mga tumitira lang kay Jay Ruiz, yung mga inggit pikit. Pero tingnan nyo naman ang PCO. Maganda naman ang pamamalakad ng PCO. At si Claire Castro, ang gagawin nyo, si Claire Castro, isusunod ninyo. Pagkatapos si Jay Ruiz, baka etong sino ba to? Si Dave Gomez. Palitan si Claire Castro at ilagay niya yung mga tao dyan sa Philip Morris. Baka makita mo yung inyong press briefing umuusok kasi panay Bay, panay Yossi. Nako. Sana po, Mr. President, medyo mag-isip-isip po tayo ng maayos.
Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman porke tayo ay suportado natin ng gobyerno. Sir, baka pwede naman na wag pabigla-bigla sa desisyon natin. Baka hindi natin alam, nagkakamali na tayo. Eto pa mga kababayan, mismo si Senator Pia Cayetano, ikinahiya niya. Kasi ito si Kuya Cayetano, isang pangunahing tagapagtanggol ng pampublikong kalusugan. Ikinahiya niya raw yung naging papel ng Pilipinas sa isang pulong. Kasi ang nangyari, ang nagsilbing tagapagtanggol pa ng industriya ng tobacco, ang kinatawa ng bansa. Sino yung sinasabi niya? Yung gustong ipalit dito kay Jay Ruiz. Sa ganitong konteksto, itinuturing ng mga kritiko ang posibilidad na pagtatalaga kay Gomez bilang isang mapaganib na sinyales hinggil sa prioridad ng Administrasyong Marcos. Ito raw ay textbook example ng regulatory capture, ani ng isang dating opisyal ng sektor ng kalusugan kapag inuluklok mo ang isang veteranong tagapagsalita ng industriya sa isang makapangyarihang posisyon sa gobyerno, bigla na lamang magiging malabo ang linya sa pagitan ng serbisyong pampubliko at pansariling interes. Ayan sinasabi natin. Pagkakaroon ng conflict of interest dyan, kine-question nyo si Jay Ruiz dati. Kasi ganyan-ganyan daw, ganyan-ganyan. Pinatunayan naman ng Secretary Jay Ruiz na hindi. Na mali yung binibintang sa kanya, sinisiraan lang siya. Tapos ngayon, maglalagay kayo. Alisin nyo si Jay Ruiz, maglalagay kayo. Na matindi ang pwedeng mangyaring pansariling interes. Saka isa pa, matagal na siyang wala sa social media. Ayan ang matagal ang pagkawala ni Gomez sa mundo ng pamamahayag, mahigit 25 na taon ng nakaraan, ay lalong nagpalalim sa agam-agam. Sa kasalukuyan, ang media landscape ay dominado ng social media platforms, real-time public engagement at bagong henerasyon ng mga mamamahayag at digital influencers. Ang kanyang kakulangan ng koneksyon at kaalaman sa modernong media ay maaring magbunga ng estratehiyang luma. So bakit ka maglalagay ng ng isang Gomez na ang layo kasi? Biro mo sa Philip Morris ka nagtatrabaho at ilalagay ka sa PCO. Yung 25 years mo, nakalipas na yun Naging mamahayag ka 25 years. Ngayon, bago na ang takbo. Hindi mo nakabisado. Kaya mangyayari, magiging luma ka na. Hindi ka na magiging epektibo. At salat sa pulso ng masa. Wala. Baka mangyari, baka tanggalin pa si Claire Castro tapos ipapalit. Sino ipapalit mo yung walang kwenta? Wala na. Naku po, Mr. President. Isip-isip po. Sa panahon kailangan ng administrasyon ng mabilis at tumatagos na komunikasyon. Kakayanin kaya ni Gomez? Wala nga siyang experience pa sa bagong nangyayaring communication sa social media. Napaka-importante po yan. Dapat marunong ka. Si Jay Ruiz, na yan? Hasang-hasa na yan. Claire Castro, hasang-hasa na yan. Papalit mo, taga Philip Morris. Hanggang ngayon, wala daw kumpirmasyon sa Malacanang kung may pinal na desisyon na. Ngunit ang posibilidad na italaga ang isang dating opisyal ng tobacco industry sa pinuno ng komunikasyon ng gobyerno ay isang malaking usapin. Tama. Sir naman, Mr. President, iba na lang. Kung pwede, wag na lang. Wag nyo na lang palitan. Sa panahon na marupok ang tiwala ng publiko sa mga institusyon, yan nga ito mangyayari. Meron agad butas kay Gomez. Hindi pa siya pumipwesto, meron ng butas kay Gomez. Masisira ang reputasyon ng PCO. Masisira ang reputasyon ng PCO. Baka sabihin nila, magamit pa yung PCO para alam mo na, self-interest para sa tobacco industry. Kaya nga itong health advocates medyo kinakabahan Baka nga makita natin yung press conference, umuusok na. Lahat nagbe-vape na. Ay, nako. Sir, sa panahon marupok ang tiwala ng mga publiko sa mga institusyon ng pinakahuling kailangan ng administrasyon ay ang impresyon. Mas masahol ang realidad na ang mensahe ng pamahalaan ay pinipihit ang dating tagapagsilbi ng Big Tobacco. Sir,
Mr. President, meron nag-issue, hindi nyo pa nilalagay. Hindi pa kumpirmado, may issue na. Naku, wag na lang, sir. Mr. President, wag na lang po sana. Wag na lang po sana. Ayan, tingnan nyo yung itsura niya, no? Eto naman si Jay Ruiz, sabi niya, I serve at the pleasure of the President. Wala naman magagawa si Jay Ruiz kung gusto siyang palitan at i-demote daw, sabi nung bilyonaryo, i-demote. Itong bilyonaryo parang pabor dun sa sa Gomez na yun Oh, I serve at the pleasure of the President. Si Jay Ruiz naman, ayun ang niya, kung babalitan siya, di palitan. Kaso, kaya nga po nandito tayo, mga kababayan, para paalala natin sa gobyerno, sir, hindi pa po yung pinapalitan si Jay Ruiz, yung ipapalit ninyo, ayaw na ng tao. Papalitan nyo, magaglagay kayo sa PCO, Presidential Communications Office, ng opisyal ng tobacco. Anong connect? Walang diyan. So ayan mga kababayan, ako hindi ako pabor na malagay itong si Gomez na ito. Sa totoo lang. Ito nga, Gomez lack of familiarity with the current media ecosystem could result in outdated, out of touch communication strategies. So, tignan ninyo, hindi pa na-assign, marami nang kumukontra. At pati yung mga health advocates, kumukontra po. Kasi baka magamit po yung posisyon para sa sariling interes. Nako. Kaya wag naman sana. Okay, so yun lang po mga kababayan. Sana po wag mailagay ang isang tobacco lobby sa palasyo. Nako, marami pong kumukontra. At isa pa, baka naman kung papalitan si Jay Ruiz, baka naman isunod si Claire Castro. Bahala kayo sa buhay nyo. Baka ilagay nyo yan, lalamya-lamya. Wala mangyayari. Ito mukhang iba ang iba dating sa akin. Pasensya na po kayo. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Bata Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.